Alam niyo kasi, nawawalan na tayo doon sa issue sa flood control kasi 'yan ang gusto nilang mangyari. Mabaon sa limot yung usaping flood control kasi 'yan ay nakakahiya na legacy ni Marcos Jr. Corruption, corruption, corruption. So, hindi natin puwedeng tantanan, hindi natin puwedeng kalimutan. Kasi November pa 'yan last na sinabi niya na may makukulong at, siyempre ito sige, tatanungin natin si Marcos Jr. at ipaalala natin kung nasaan na ba yung mga sinasabi niyang makukulong bago magpasko. Sabi niya, alam ko ano sabi niya? Malalaman natin, "Ay alam ko pala." Gano'n. Hindi mo maintindihan, tanungin natin ulit. Para kay Bongbong Marcos, itong 2026 ang pinaka-challenging sa presidency niya. Hinaharap niya ang pinakamalaking corruption scandal in recent history. Umabot ng 79 billion pesos ang nalustay sa ghost flood control projects. Paano ang lalaki ng kickback ng mga congressmen, senador, mga opisyal ng DPWH at ng mga kasabwat nilang contractor? Pera natin to. Hi, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is Hindi Ito Marites. Noong Nobyembre na may mga chismis. Mr. President, sinabi niyo noong Nobyembre na may mga big fish na mga aresto bago magpasko. Aba, anong petsa na? Si former Senator Bong Revilla, 2 contractor at 8 low-level DPWH officials pa lang ang nakakulong. Anong nangyari? May iba pa akong mga tanong sa inyo, Mr. President. Una, nung in-expose nyo last year ang mga top contractor na naka-corner ng mga flood control projects sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hindi nyo ba inakalang may political allies kayong maaaring sangkot dito? Kasama na ang pinsan nyong si dating Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, wala ba kayong idea noon na mauungkat ng expose ninyo ang pagnanakaw sa national budget? Ito ang original sin. Under your watch from 2023 to 2025, 1.4 trillion pesos mula sa budget ang inilipat ng mga congressmen at senador sa flood control at iba pang projects. DPWH ang nakakuha ng pinakamalaking share. Itong 1.4 trillion pesos ay kinuha mula sa iba't ibang ahensya kagaya ng PhilHealth, ang Pension at Guarantee Fund ng military at uniform personnel, miscellaneous personnel at benefit fund ng lahat ng ahensya ng gobyerno, at ang pondo para sa AFP modernization. Pangatlo, ang Department of Budget and Management o DBM ang naghahanda ng budget. Pagka-approve ninyo, sinasubmit ito sa Congress at nagiging bill na ipapasa nila. Pagkatapos nito, ibabalik din ang budget sa DBM at sa inyong office para sa final approval at signing into law. Bakit hindi nakita ng DBM ang malalaking kaltas sa budget na inilipat sa DPWH at flood control project? Bakit hindi kayo inalert ni dating DBM Secretary Amena Pangandaman? Mr. President, ang panawagan ngayon ay accountability. Hindi na pwede ang business as usual. May higit 2 taon pa kayo para ayusin tong malaking gulo bago ang presidential election sa 2028. Para sa mas malalim na discussion sa istoryang to, download the Rappler app and... Grabe 'no? Kasi ngayon, ganito kasi nangyayari ngayon. Inilipat yung pinakamalaking budget sa DepEd kasi dati sa DPWH. So ngayon, bantayan natin ang DepEd kasi hindi siya bagong modus, dating modus, ibang mga characters naman ngayon. Kasi kung dati, siyempre nawala na sila Mena Pangandaman, nawala na sila Bunuan, nawala na yung mga Bersamin. Ngayon, new breed naman, new team naman ang ano dito. Doon naman sila sa DepEd. So kung ano yung ginawa nila dati, paglipat ng mga budget from here to there, gano'n din ang gagawin nila dito. Lilipat din nila kung saan-saan. Kunwari ito para sa DepEd, ito pinakamalaki ang budget ng DepEd sa kasaysayan ng Department of Education. So yan yung next na babantayan natin kasi kumbaga
hindi pa tayo naka-move on, wala pang solution talaga, yung talagang matibay na solusyon or kasagutan dito sa flood control issue na ito, scam, may bago na naman. So padagdag ng padagdag ang utang ng bansang Pilipinas, padagdag ng padagdag ang budget ngayon, pero parang walang nangyayari. So kailangan natin itong ipaalala ng ipaalala kasi ang nagiging usapin na ngayon yung impeachment kay VP Sara, yung usaping pagtaas ng crude oil, yung nangyayaring tension. So nakakalimutan na, kumbaga happy sila na eto nakatutok tayo ngayon kay VP Sara sa ganito ganyan. Pero nawawala naman ng usapin sa flood control. Halimbawa na lang, alalahanin natin yung mga pinangalanan ng mga diskaya. Tignan ninyo. ng mga nasa pwesto sa sistema Nasaan yung mga ito? ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Tapos, ito yung kinulong nila, no? Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses During that time, si Zaldico kakampi pa nila. na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Sino? Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Oh, di ba? Proven na yan eh. Inilabas din ni Kong Leviste yan. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story.
Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Grabe. Sa ilang pagkakataon, ang mga politika Nasaan na yung mga yan? They should be held accountable yung mga yan. Pero karamihan dito sa mga nabanggit ay hindi na congressman ngayon. ko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Ito yung in-expose ni pangalan nito, yung Peanut Gallery Briones of Aga Party List, Arturo ni CJ Hero. N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, Oh. Saan na yung mga yan? Bakit hindi iniimbestigahan yung mga yan? Bakit hindi lumabas sa ICI report yan? Bakit wala yan sa majority report ni Ping Lacson? Speaking of Ping Lacson, nasan na itong sinasabi mong 67 contract? Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Kayo rin po nagsabi na 67 congressmen ay contractor. Ang tanong ho, kailan niyo raw po papangalanan yung 67 Wala na akong yun? pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen. Walang or iya ka. Congressmen contractors. Nakuha ko yan sa isang member ng House. Nagkakwentuhan kami. Napunta na sa by the way. Na tinanong ko, by the way, ilan na ba yung congressman na contractor? Sabi niya, ang huling bilang ko, 67. Hindi ko naman pinurso kung sino-sino yon. Kasi Bakit? Pera ng taong bayan, hindi mo pinurso? Hindi pwede yun. naging curious lang ako dahil marami na napapabalita na congressman, naging contractor. You mean hanggang dun lang pala yun? Kapag maituturo yung mga kakusan ninyo o yung amo ninyo, hindi pwede. Contractor, naging congressman. Curious ka lang, ganon. Maritis ka. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituloy yan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema ho, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen eh. Wala akong pangalan. O nanghirap eh. Maritis ka. Puro ganun eh. Puro na lang trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Pagkatapos, hindi naman mong pa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag Kakampi pa nila si Zaldico, hindi pa nagsasalita na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong sen eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Hindi. Baka ipangubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. ICI na magtatapos na nitong katapusan. Wow.
Di ba? Tapos hindi public yung kanilang report. Kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang legislative department sunod-sunuran sa executive department? Oho. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Oho. Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary, Oho. legislative, Yan. executive. Oho. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oho. Oh, ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Well, parang Bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. So nawala yung 67 contractors na sinasabi ni Lacson, regardless kung sinabi niya na by the way lang daw sila sa usapan or na-curious lang. Hindi po pwede yun. The mere fact na na-curious ka at merong nagsabi sa'yo na merong 67 contractors, bakit hindi mo imbestigahan, at least man lang ipaalam or alamin natin kung totoo ba yun o hindi. Hindi po pwede na nabaon lang sa limot yun. Kaya mahalata mo talaga kung bakit bigla ang pinalitan si Senator Marcoleta. Kasi si Marcoleta, doon siya patungo eh. Iimbestigan niya talaga lahat yung mga yan. Yung nabanggit nila Zaldico, yung nabanggit nila Diskaya, gagawing bibigyan ng gagawing state witness sila Diskaya, mga ganun. Pero napansin talaga na alam nila yun ang gagawin ni Senator Marcoleta. Kaya kinat nila yon at pinalitan. Paalala din ulit natin yung sinasabi ni Zaldico na involved dito yung presidente. Papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. See? Marcos Jr. nabanggit na yan, dyan. So, ano na? Ano na update ngayon? Ito pa, pati pa pala si Erwin Tulfo, kaya naman pala. Sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na kung saan ang pangalan niya di umano nung tumanggap din ng pera at dinilibiran ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pala ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya. At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Okay. So from congressman to senator, Kaya naman pala. meron. Oo. Kaya nandun po yung konting nuance, saan ko siya ilalagay, sa senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman pero nandun din siya sa Ayan pala. congressman. Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng Ayan Raul Manuel, Luis Jervil, Paulo Ortega. Ito daw yung mga new breed daw doon sa Paduano, Estela Kimbo, Martin Romuald, Jesuit, Erwin Tulfo. congressman pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang senator Kaya naman pala, Erwin Tulfo. Nasan na yung sinasabi ni Gutesa? Trabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama basura. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin. Ang ibig sabihin ng basura ay malita. Dahil sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Sana yung John Paul Estrada at Mark Tiksay na yan.
Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo. Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa Saldico. nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay. Grabe makatingin to. Parang sa school seatmate mo na grabe mangopya Ni House Speaker Martin Romualdez sa Oh, 40th so implicated dito si Zaldico saka si Martin Romualdez. During this time, wala pa si Zaldico, hindi pa nagsasalita. I mean, how could you just ignore this? Ngayon, hindi na natin makita kung saan si Guteza. Una nilang sinilence ito Akala kasi nila pag mapatahimik nila itong si Guteza, tapos na ang problema nila. Hindi nila alam na hindi lang pala nag-iisa yung gustong magsalita. Yun, lumabas yung mga 18 Marines. So yun, bakit mo yun sila i-ignore? Bakit mo hindi sila iimbestigahan? So for example, paglabas ng mga 18 Marines na ito, anong ginagawa nila? Gusto nilang kasuhan, gusto nilang patahimikin na naman. Ibang ano naman po yun, ma'am, ibang araw po. May kasama kami dito na nag-deliver po mismo sa bahay. So you mean to say po sir na you mean to say na magkakaibang araw po yung dalawang transactions na yun? Para medyo klaro po, magkakaibang araw po ba yung isang araw lang? Yung alin po? Yung kay Trillanes. Trillanes. Iba po yun, yung nagpapalit kami ng dollar pero wala kami sinasabi. Ito, kasi, di ba, Nag-deliver. pag nakamask, sasabihin nila, bakit makatatago yung mukha mo? Ba't nakamask? Ito, hindi sila nakamask. Kaya wala silang masabi, wala silang, kumbaga, hahanapan nila ulit ng butas ang mga to na i-discredit sila kasi hindi sila nakamask. Tapos hindi lang mag-isa to, marami sila. So, dati kasi pag nag-isa lang yung tao, sasabihin nila, walang nag-ibang nagko-corroborate sa sinasabi niya. Halimbawa, si Guteza walang nagko-corroborate, sabi nila, kasi mag-isa niya lang. Pero ito, 18 sila. They corroborated each other. In fact, even si Guteza, nag-corroborate doon yung sinabi ni Zaldico. Pareha sila ng sinabi. So ngayon, wala na silang lusot because they underestimated yung paglabas ni Guteza at nung lumabas si Zaldico, they also underestimated. Tapos lumabas itong 18 Marines. All of this Guteza, Zaldico, 18 Marines, they corroborated each other. So ngayon, wala nang lusot itong yung administrasyon nito kasi nagko-corroborate sila Mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila
Dahil ayoko mangyari nung nangyari. So ngayon, ang ginagawa naman nila, ito daw si Mike Defensor, ang nasa likod daw, at si Mike Defensor, ang nasa likod daw ni Mike Defensor, si Gloria Arroyo. Nung sila ay Na lumabas si Gloria Arroyo ay kaibigan din naman daw ni VP Sara. ni... Kumbaga, kaliwat kanan nagtutulungan sila. Pati, instead na dapat dito impartial yung ombudsman pa ang nagpa-press code para sabihin ang mga ganito at mga ganyan just to discredit all these witnesses na ito. nilang malaman. So, yun ang gusto nilang mangyari, kalimutan natin yung mga bagay-bagay na Handa ito. akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Di ba? So, ngayon, ang nangyayari, ayan, meron na naman silang, syempre, kasi nga gusto nilang kalimutan ang flood control scam issue na ito. So, ang ginagawa nila ngayon, since may bagong budget na naman ng 2026, bagong pag-uusapan na naman, which is isa nga dito yung subsidy, yung ayuda, kasi nga 'di ba, yung gera, yung crude oil natin, yung presyong crude oil. So, eto, syempre, of course, pag-uusapan natin ito kasi yun yung gusto nila, makalimutan natin yung flood control. Pero, the mere fact na ito, pag-uusapan natin ito, pero pag-uusapan pa rin natin yung flood control. Palagi, lagi natin insert sa mga comment section. Mag-comment kayo, paano na yung flood control corruption? I-comment nyo dyan para hindi makalimutan or mabaliwala yung flood control issue at corruption na yan. Regardless kung may bago tayong issue ngayon, may bagong pakana ang gobyerno, lagi natin insert flood control. Ibalik, sana yung ipapakulong. O kagaya nito, 30 billion daw ipamimigay sa Manila lamang. Kaya naman pala, Isko. Ang pinag-uusapan dito 30 billion pesos. Yan ang sinasabi sa ating kahapon ng DSWD. That's 30 billion pesos of your money. 30 billion. Sino ho ang nagdesisyon lamang dito na mamimigay ka ng 30 billion pesos na pera ng bayan sa gantuhong programa? Hindi natin kine-question pero sino lang ho? At bakit na naman Metro Manila lang na naman ang uunahin? Ahoy! Bakit hindi isabay yung nandun sa Benguet o isabay yung nasa Samar? Bakit ho? Bakit ho uunahin na naman doon sa fuel subsidy Metro Manila, uunahin na naman daw po doon sa cash ayuda Metro Manila? Bakit hindi nyo isabay yung probinsya? Bakit? Kasi? Bakit? Kasi nandito ito ang sentro Okay. Madaling mababalita. Mas magiging bida sila. Kasi pag dito sila nagsimula, mas maingay na namimigay sila ng ayuda. Pag sa malayo, hindi masyadong mapapansin. Ikaw naman, Ted Filon, paano kung gusto ko Saka nandyan sila sa Metro Manila lahat, sentro yan Madali lang nilang senador. At doon ako namigay ng ayuda sa pinakamalayo tulad ng sinasabi mong Benguet, mababalita ba ako? Susundan ba ako ng media doon pag namigay ako? Hindi naman, hindi ba? Tsaka huwag ka na nagtatanong kung sino nagdesisyon. Mas madali magdesisyon pag hindi mo pera ang gusto mo ipamigay. Ang kaya naman pala. Yan pala ang gusto ni Yorme. Maghimod puwet para mabigyan siya ng budget. Pero uulitin ko yung Davao City, hindi naman sila naghihimod puwet. Pero yung isang, for example, yung bus yun, yung modernong bus na yun. Actually, yun ay hiniling sa national government. Dahil, syempre may favoritism at ayaw nila sa Davao, hindi pinagbibigyan ng pagkatagal-tagal, kaya gumawa ng paraan na ang government ng Davao City. So, nangyari. And in fact, malinis yung Davao, maayos, peaceful, may mga infrastructures, tuloy pa rin yung pamumuhay doon kahit hindi mo kailangan maghimod puwet. Kaya yung irarason na, hindi, kailangan nating kasi para may budget, hindi. I'm not gonna buy that reasoning. Kasi, kaya naman pala, di ba? Yun naman pala, kasi yan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
housing, which nakita niya sa Baseco, or vertical Namumuti tuloy yung buhok mo na. housing. Na-stress ka na, Yorme. Yung mga nabanggit na kanina. Sir, magkano po yung total na inutang ng government sa DBP dito? And Nung araw, ang total namin na kulang-kulang lahat ha. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basec Community, San Lazaro Residence, Pedro. Maganda yung performance mo before. Pero ngayon, Yorme, wala akong nakikitang maganda ngayon. Panay ka lang himod po. Wala, I mean, hindi ka nakagaya dati. Yung rumuronda ka, yung halos every week or every month may nakikita namin sa'yo na meron kang mga proyekto na natatapos. Halimbawa, yung wifi sa street, yung free wifi, yung mga ganun. Yan, yung mga condominium na yan sinasabi mo. May nakikita kami. Pero sa ngayon, wala na kami nakikita. Sa totoo lang. Kaya, ibang-iba ka na ngayon. Kagaya na rin yung governor ng Cebu ngayon na nagpataas ng kamay kay PRRD. Pero nung nanalo, magrarason na hindi kailangan natin magipagtrabaho sa gobyerno. Ito, di ba ito yung sabi mo dati, Yorme? Ang iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion, marami tayong mabibigay na trabaho. Pagbibigay sa Ngayon, President Marcos ng 5,000 under IX to DSWD. wow! Ferdinand Marcos. Wow! So para ka ng pulubi ngayon na magbibigay si President Marcos ng ganyan. Pero dati, kailangan nating singilin kasi yung pagkakaisa, hindi natin makakain yung pagkakaisa. Kaya, tapos ngayon, ano na magagawa nito? Ano may tutulong ng gobyerno ngayon dito sa pagpatay sa aid mo na ito? Detail of Manila Mayor Isko Moreno was shot dead by a motorcycle riding gunman in Tondo. Diba sabi ni Remulla na tahimik na ngayon, unlike dati. Manila. Ito mismong aid, tauhan ni Yorme pinatay sa kalsada. Early Sunday, the victim was identified as George Capistrano, a 56-year-old retired police officer who was part of the mayor's security team. Police said the riding in tandem shooting happened around midnight outside the victim's house. Di ba dati nagro-ronda-ronda si Yorme sa kalsada, sa lansangan? Di ba safe naman? Pero ngayon, hindi na nga siya nagro-ronda. Tama lang na hindi siya magronda kasi mismong aid niya pinapatay na ngayon. Pero dati, ang tahimik ng lansangan under Duterte administration, kahit rumuronda siya ng 10 oras ng gabi, safe na safe siya. Ngayon, ultimo aid niya, napapatay. Kung aid niya nga mismo na dating pulis, siyempre may armas yan, napapatay. Paano pa kaya yung common na tao? Yung mga walang kalaban-laban. Tapos sasabihin ni Remulla, ni John Vic na ano na ngayon, tahimik na yung bansa ngayon, mas okay na yung bansa ngayon. Ano na nangyayari? Mabuti pa nga yung mga iba kasi nakikita natin dati ngayon nagwi-withdraw na sila ng support kagaya nito. NUP, malaking grupo ito sa House of Congress. Sila daw ay magbaback out na sa pagsuporta kay Bogie D na tauhan ni Marcos Jr. Pero tingnan natin, baka na naman ito ay pakana na naman. But of course, for now, this is good. Meeting kami, pag-uusapan namin kasi alam mo, sana he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung or baka nagpapapressure lang to. Mga problema na inaabot namin lahat Kasi plano pa lang naman kumalas sa majority. Sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? At kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido. Alam nyo kasi, ganun kasi sila. Wala silang pakialam sa inyo pagkatapos nila kayong gamitin. Tulong kami. Hindi ba kayo natututo? Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit. Titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority.
lipat na. Ayan, lipat na kayo. Kasi siyempre, alam nyo, 2 years na lang. Pagdating na ni VP ng mga Duterte or ng Duterte administration, meron na kayong kalalagyan. Sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So hindi natin yan palalampasin. Mamaya. VP, may hapon. Akong question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that you intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications ka bang isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Wag naman si Arroyo. Please lang. Tama na. Tapos na yun eh. Okay na. Alam nyo naman, regardless kung totoo yun o hindi. Pero wag na yung mga datihan na. Baguhin naman na natin. Meron naman na kagaya nila Marcoleta. Yun na lang. At least kahit pa paano nakita na natin unang sabak pa lang. Kitang-kita natin ang kanilang kalidad eh. Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya magdesisyon. Ma'am Ruth, Vice, may lumabas na Tagueres survey. Tumaas yung preference vote ninyo from 43 to 48%. Any comment on that? Paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in siguro prayers and meditation. Ay nga na. Wala ko yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na including Attorney Gonzal? 4 na. VP, sabi ni Saya pa ba? Manimaan ka sa tong mga ni-traitor sa inyo? Dili. Dili ka mo dumo? Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Agoy! Hindi palalampasin. Anong ibig sabihin? May kalalagyan. Ngayon, baka they will take it literally, na magiganti na ganito, ganyan. They will take it iiba yung pagka-gets nila dito. Akala nila personal ito, pero hindi. Like for example, sasabihin nila, pag ito, like for example, si Imelda Marcos, di ba, natakil natin yun, na ganun siya maghiganti. That is not personal. Kasi unang-una, may conviction na yan siya. I mean, may hatol na yan. So, ano na lang kulang sa kanya? Ipakulong. So, due process yun. Yung ginawa sa tatay niya, hindi po yung due process kasi hindi sinunod na dapat dinggin mo na sa korte sa Pilipinas bago dalhin kung saan-saan yan. So, hindi po yung due process. Pero yung gagawin niya, kung ipakulong si Imelda Marcos, that is within the bounds of law. O, yun po yun. So, anyway, ayan, including ito, si Attorney Topacio, he said it all. Na nung panahon ng kanyang tatay, ng tatay Marcos Jr., naniniwala siya. Pero, nabudol. Si Marcos Sr., I believe, came at a time that the country needed him most, which is to prevent the country from falling into the hands of the communists. Naniniwala pa rin ako dyan. Kaya ako, Marcos loyalist ako. Hanggang nawala siya, naka-exile siya, I am not ashamed of the fact that I was loyal to Marcos Sr. Kaya nga po, noong tumakbo ulit si Marcos Jr. Since ang daming pag-alipusta, pagbatikos kay Marcos Sr. na many of which I felt was undeserved. Akala ko, pag naging presidente siya, ay
ire-redeem niya yung pangalang Marcos. Because not everyone is given that, it's practically a 1 in a billion chance na tatay mo natanggal, na-oust bilang Pangulo, ikaw ay magiging Pangulo, and then dapat ang primordial aim mo na ay ibangon muli yung pangalang Marcos. Pero hindi yun ang nangyari sa ngayon eh. Lalong nasira. Si Marcos Sr., I believe, came at a time that the Ayan, iba pala yung ni-redeem niya. Ni-redeem niya yung mga dilawan. Kasi nakipagsanib na siya. Ni-redeem niya yung pinuksana ni PRRD na 50 plus years na naghahari-harian ng mga NPA. Yun yung mga ni-redeem niya. Ni-redeem niya yung mga pinatahimik na o nawala na yung mga droga sa kalsada. Ni-redeem niya yung mga yun. Iba yung ni-redeem niya eh. Ni-redeem niya yung kanyang kasariling interest. Ni-redeem nila yung bulsa nila. So, das malinaw na malaking scam, pambubudol at pagka-traidor itong administrasyong ito. Samantalang nung si PRRD, nakita nyo naman, example na lang natin itong how do you deal with this US-Iran war na ito. Si PRRD, kinakabahan. Alam niya kasi hindi naman to biro eh. O, tingnan natin to, the difference. There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strife. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on retaliation, which I think will come. It's a matter of time. Retaliation or the cry for blood is there. I do not have anything nary worry, were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total breaks out of how to bring them back safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. Kasi wala pa yung battle pero naghahanda na si Tatay Digong. Itong si Marcos Jr., pang 15 days na, pang 14-15 days na. Ano, sabi niya, hindi tayo makalipad kasi ganito. Ganyan yung sagot niya. 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that the our supply of oil-derived product of oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we have to look. Ano ba naman yung pinag-usapan natin dito? Oil, crude, okay, fuel, tapos pati fertilizer nadamay. Nasa tamang pag-iisip ba itong Marcos Jr. na ito? Pati ba naman fertilizer? Ano ka ba? Ito kasi, ganyan kasi ang reality ngayon. Kahit yung kanilang spokesperson, panira sa gobyerno. Ganyan na ang imahe nila ngayon. Tapos nag-iba na rin yung forma ng mga politiko ngayon. Even yung mga spokespersons, I remember during the time of Secretary Trixie. Yung mga politiko ngayon, lantaran, walang hiya, hindi na nahihiya. As in, sa harap-harapan mo, pati relo nila, naka-display talaga, hindi sila nahihiya. Ipagyayabang pa talaga nila yan. There's so much dignity. Diba? Dahil ni speaker, wala tayong ganito. Dahil ni speaker. Ayan, tapos magpapakasal yan. Ingranding. Hindi sila nahiya in the middle of the
issue ng flood control na meron na connected sila doon, na i-implicate sila? To the post hindi ba? And hindi, totoo naman Kasi ngayon, di ba, si Auntie Claire parang may dala lang na tampipi. Ang daming bumibili meme. ng bango Ang sa daming mga palengke. memes kasi Kung magsalita. I ngayon really couldn't understand that as a spokesperson. Why do you have to behave that way, hindi ba? Pepe, di ba, parang lang siyang tumatawad ng presyo ng galunggong sa tindera. Parang ganun yung kwentuhan niya. Parang nagpapaparlor siya tapos nakikipaguntahan sa kumarin niya. I really couldn't understand that, hindi ba? Why couldn't we go back to how we do things? Kung ang spokesperson ka, ipaliwanag mo yung mga polisiya ng Pangulo. But because Yun nga iba na yung standard ngayon Yung standard ngayon, yung Duterte, yung kanilang yung manual nila, Duterte lang people don't understand that you are actually the extension of the president. alter ego of Yeah, the the alter ego of the president. president. And the The president mouthpiece, being the chief executive, all of the things he would say would not necessarily Exactly. amount to state policies, That's kagaya correct. ng mga Yeah. proclamations. Wala nang personal They carry so much weight. statements. Yes. They carry so much weight. So kung ikaw ay spokesperson, sabihin mo yung mga ganyan salita, hindi siya masyadong nakakatulong, lalong nagdi-divide yung taong bayan. Tapos nag-iba na rin yung Lalo, parang pro and anti nang ginawa, may division na instead na ilatag. Pag tinanong mo siya about sa policy ng kanyang ng gobyerno, sasabihin, hindi pa, wala pa pong nakakarating sa amin. At kung meron man, ipaparating po namin agad sa inyo. Pero pag Duterte, nako, ewan ko lang. Alam na alam niya, may pagka-sarcastic pa. Pero ganito kasi nung panahon ni PRD, isa ito sa mga nami-miss natin about sa kanya Yung bang ramdam mo talaga na meron kang maaasahan. 100 million pesos ang binibigay niya tulong every month. 100 million pesos. Ngayon, ni isang uling, wala. So, 'di ba? So, kung 100 million a month, kahit papaano nilalaanan ng ilan ba? 1.2 billion pesos in a year. Isinasama sa GAA 1.2 billion pesos in a year para sa PGH. So, ako kahit nasa probinsya ako, pumunta ako ng PGH kasi libre dahil meron tayong monthly na 100 million pesos, and that's a big help. Hindi yung ngayon, wala, magmamakaawa ka na lang kung bibigyan ka ng reference letter o hindi. Dati pa nga yung malasakit center, pupunta ka lang talaga, wala ka nang babayaran. Ngayon, alam mo sasabihin nila pag pupunta ka sa malasakit center, sasabihin nila wala na raw budget. Kasi ang katotohanan ngayon, eto. Yun na ang meron tayo ngayon, sindikato. Wala Yung minorya, pinakikialaman ng mayorya, dinidiktahan nitong si Sandro Marcos. Yung mga tao sa mababang kapulungan, sino ka? Sino ka? Anak ka lang ng presidente. Sindikato. Pagkatapos ng termino ng iyong ama, saan ka pupulutin? Unless na pinaplano na ninyo na manatili kayo sa posisyon habang buhay. So, sa madaling sabi, pangalan na lang ang meron. What we have in the lower house is a big goddamn syndicate. Yun lang. Yun na ang meron tayo ngayon, sindikato. Wala samantalang hindi dapat nakikialam ang majority sa minority dahil check and balance nga so paano ka pa magkakaroon ng check and balance kung pati minority ay hawak sa liig ng majority? Kaya nagtataka ko wala nang kalayaan o demokrasya sa mababang kapulungan. So sa madaling sabi, hindi pa man nangyayari pero tama yung sinasabi. Sino ba nagsabi noon na congressman? Si si Barsaga ba o si Lebiste? That the Philippines or the country is under de facto martial law. Hindi pa ho nadideklara pero nararamdaman na. Hindi lang sa mababang kapulungan, sa buong bansa ramdam natin. Freedom of speech nawawala. Yung freedom natin na magprotesta nawawala. Kukulong ka, kakasuhan ka. Magsalita ka ng as a witness, wala, kinakasuhan ka. So ngayon, paano ka magsasalita against the government? Hindi sa pagiging against, but contribution for the people. Contribution mo yun Pero instead na mag-contribute ka na, matatakot ka na, ayaw ka na magsalita. Buti na lang,
mas marami pa rin sa atin at nananatili na matapang na humarap para lang sa bansa natin at sa katotohanan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Huwag po natin kakalimutan na flood control corruption issue. Lagi natin i-comment yan, i-hashtag natin.